Hello again mga kapatid, nandito na naman po si Sis Jonalyn upang magbahagi na naman sa inyo ng aking karanasan. So ngayon po ay September 25, 2025, araw ng Huwebes at narito na naman po ako upang mag-share sa inyo sa aking short testimony. So ang verse po na napili ko ay ang Proverbs chapter 31, verse 35. She is clothed in strength and dignity and laughed without fear of the future. So, mga kapatid, andito na naman tayo sa aking short testimony. Ang ibabahagi ko po ay ang karanasan ko way back 2020 to 2022. So, dumaan po ako sa panahon na halos mawalan na ako ng tiwala sa Diyos. Dahil sa sobrang stress ko sa pag-online selling, yung mga panahon na nagko-COVID pa ba, parang malakas yung mga ganung bagay, yung pag-online, ganun. At dagdag na din yung mga problema sa pamilya na pakiramdam ko ay hindi ko na kaya. So, dumating pa sa punto na tinignan ko ang sarili ko. Kasi sa mga panahong yon, sobrang payat ako ba. Payat ako dahil sobrang stress ko sa online, lalo na yung mga paluwagan dati. So, malakas yun kasi dati eh. Tsaka, yung kapayatan ko din ay yung nakukuha ko din yan sa yung parang sobrang walang tulog na ako. Hindi na ako nakakatulog kasi nag-aalaga din. At the same time, nag-aalaga din ako sa mga anak ko. Kasi dalawa anak ko, lalaki tsaka babae. So, mga ilang taon pa sila noon. So, parang sa sobrang payat ko, sa sobrang pagod ko, at akala ko wala na akong halaga pa. So, pero doon ko nakita ang tunay ng kabutihan ng Diyos. Kasi sa kabila ng kahinaan ko, doon niya pinakita sa akin na bumangon ka dyan, Jonah, bumangon ka dyan. Kasi andito ako sa tabi mo. Ganun, parang pinapaalala sa akin ng Diyos na, uy, hanggang dyan ka na lang ba, Jonalyn? Magiging ganyan lang ka lang ba parati? Na, tignan mo sarili mo, ang payat-payat mo, parang hindi mo na nakikita yung ang self-worth mo. So, ganun, pinapaalala sa akin ng Diyos na unti-unti kong naintindihan na hindi pala sa lakas ko nakasalalay ang lahat, kundi sa lakas na galing kay Kristo. So, ngayon, masasabi ko na napagtagumpayan ko ang mga pagsubok na yun, mga kapatid. Look at me. Para naging chubby na yung cheeks ko, gabi, sobrang payat ko dati. Ipapakita ko yung picture ko dati. So, gabi, no? Gabing kapayatan ko dyan, mga kapatid. Kasi sa sobrang stress ko, napagdaanan ko din yung ma-scam. Lalong-lalo na sa mga paluwagan na pera. Yung pera na paluwagan. So, na-stress pa ako kasi tinakbuhan ako ng 2 member pagkatapos nilang maka-receive. So, ganun. Parang stress na stress ako. Parang iniyak ko lahat ba? Iniyak ko lahat. So, kaya parang pinapaalala sa akin ng Panginoon, minulat niya yung pag-iisip ko, minulat niya yung mata ko na makita yung sarili ko ba na sobrang kapayatan ko dahil sa mga ganung bagay nagpapa-stress ako. Parang napaisip ako na bibigyan ko ng panahon yung sarili ko na maging okay yung pangangatawan, yung presentable ako, ganun. So, praise God, ito na po yun. In God's way pala na magtitiwala ka lang sa Kanya at bibigyan Kanya ng panahon para
maging makita mo din yung worst mo. No? Ang galing talaga ng Diyos eh. Kung tinuruan ako ng Panginoon na magtiwala at kumapit sa Kanya. Kaya gusto ko rin kayong hikayatin, mga kapatid, na kapag pakiramdam nyo wala na kayong kaya, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil sa Diyos, may bagong simula. May bagong lakas at may panibagong halaga ang ating buhay. Diba? Kaya nga sabi ng talata ko sa Proverbs 31:35, nagsasabi na ang tunay na lakas ay nagmumula sa katangian ng ating kalooban, tulad ng karunungan at katapatan. Hindi lang sa panlabas na anyo. Nakaka-inspire ito kasi pinapakita nito na kaya nating lumago sa ating karakter at maging mas matalino at mas matatag tayo. Isang magandang paalala rin sa atin na pwede nating pagsikapan ang ganitong uri ng lakas. Para sa ganong panahon, na-realize ko din na ito pala ang nais ng Diyos para sa atin, na mamuhay hindi sa takot, kundi sa lakas at dangal na galing sa Kanya. Kasi kung aaminin natin, marami sa atin ang dumaan sa stress sa pamilya, trabaho, o kahit sa simpleng araw-araw na laban sa buhay. Mga laban natin sa buhay ba? Kasi minsan, para bang wala ng kasiguraduhan ang bukas. Pero dito ko nakita na ang tunay na lakas ay hindi yung nakikita sa panlabas, kundi yung tiwala natin, yung tiwala na mayroon tayo sa Diyos. Yung dangal na sinasabi rito ay hindi galing sa kayamanan o posisyon, kundi sa pusong matatag dahil alam natin na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Kaya mga kapatid, kung may kinakatakutan man tayo sa kinabukasan, balikan natin ang talatang ito para paalalahanin natin ang ating sarili na hindi natin kailangan harapin ang bukas na mag-isa. Kasi kasama natin ang Diyos. At kung Siya ang kasama, may lakas tayo, may dangal tayo, at may katiyakan tayo na kaya nating lumakad na walang takot. Yes, thank you Lord Jesus sa bagong buhay na ibinigay niyo sa akin. Salamat sa pagtitiwala at naging matatag ang pagtitiwala ko sa inyo. Salamat sa bagong tsansa na ibinigay niyo po sa akin at pinapanalangin ko, nagabayan niyo po ako palagi at sa mga taong nakikinig sa aking testimony na maging kumapit pa din sa inyo at manalangin sa inyo upang humarap sa mga kinakatakutan nilang mga problema sa buhay, na paalalahanin na andyan ka palagi sa aming buhay at gagabay sa tamang daan. Salamat Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you Lord Jesus. So mga kapatid, yun lamang po ang short testimony na may bahagi ko ngayon. At sa susunod, I declare na may isi-share na naman po ako sa inyo. So, yun lamang mga kapatid, and see you in my next testimony. God bless us all. Thank you. Bye.